The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang magnobyo na naligaw sa misteryosong Mount Cristobal, kung saan sila ay nakatagpo ng mga ligaw na kaluluwa. Ako si Kikay, at ang aking kwento ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Kasama ko ang aking nobyong si CJ nung mga panahon na iyon. Nag-aya kasi akong umakyat ng bundok dahil sa ganun kaming paraan nagkakilalang dalawa. Kami ay medyo baguhan pa sa pag-akyat ng mga bundok kaya hindi kami masyadong nakikinig sa mga babala tungkol sa Mount Cristobal. Tinatawag pala itong Devil's Mountain na nasa Laguna. Isa sa aking pinagsisisihan ngayon ay nang hindi makinig sa aming tour guide. Noong umpisa ay maayos ang aming pag-akyat sa bundok ni CJ. Binalaan kami ng mga tour guide dito na huwag magsolo dahil mapanganib daw. Medyo nakakapagod, ngunit gusto naming makarating pa din sa tuktok kaya nagpursige kami kahit paggabi na. Maya-maya ay napansin naming padilim na at tila ba uulan na dahil sa laki ng dilim. Sinabihan kami ng aming mga kasabay na maging handa at wag humiwalay. Nakaramdam kasi agad ako ng pagod at parang nabigla ang aking katawan sa pag-akyat dito. Nagpasya kami ni CJ na paunahin na muna ang mga kasabay namin at magpahinga muna ako saglit. Mga ilang minuto lang ang lumipas ay naglakad na ulit kami at napansin na hindi na namin matanaw ang aming mga kasama. Nag-umpisa na din umulan at hirap nang makakita sa paligid. Bandang gitna na kami ng paakyat kaya naisipan naming dumiretso na lang pataas imbis na bumaba pa kami dahil nanghihinayang kami sa aming narating kung hindi namin ito tatapusin. Habang naglalakad-lakad kami, ay napansin naming humina na ang ulan at halos tumilan na ito, ngunit nananatiling madilim ang paligid na tila ba paggabi na agad. Sa puntong ito ay medyo kinakabahan na akong baka kami ay maligaw dahil wala kaming ibang kasama. Pinakalma ako ni CJ na tinuturo sa akin na tama ang trail na nilalakbay namin dahil may mga bakas pa na dinadaanan ito. Medyo kumalma naman ako, ngunit bigla akong nakaramdam na parang may nagmamasid sa amin habang kami ay naglalakad. Nagsabi ako kay CJ na kailangan muna naming magpahinga dahil parang ilang oras na kaming naglalakad paakyat, ngunit hindi pa din kami nakakarating sa tuktok. Kinilabutan ako nang mapansin na ang aking inuupuan ay mismong batong inupuan ko din kanina. Nanggaling na kami dito. Sinabi ko kay CJ na naliligaw na kami at umikot lang pabalik. Ramdam ko ang takot sa tono ni CJ nang sabihin niyang imposible iyon dahil paakyat ang aming dinadaanan. Biglang nanlaki ang mga mata niya at sabay turo sa aming likuran. May dalawang hugis ng tao sa aming likuran na tila ba naglalakad din palayo. Sa una ay natakot ako dahil akala ko kung ano ang tinuro ni CJ. Tinawag ko sila para humingi ng tulong, ngunit hindi sila lumingon. Naisip kong baka hindi nila ako narinig dahil sa ingay ng ulan. Naisip naming sundan na lang sila at baka isa sila sa mga kasamahan namin kanina. Baka hinahanap din nila kami simula nang mahiwalay kami sa grupo. Habang naglalakad ay napansin kong parang mabilis ang pag-akyat ng aming nakita kaya sinubukan namin silang habulin. Habang papalapit kami,
ay nakita kong isang lalaki at isang babae ang aming natanaw na parang magnobyo din tulad namin. Nang medyo malapit na kami, ay nagtawag ulit ako at dahan-dahan silang lumingon. Pagharap nila sa amin, ay napasigaw ako sa takot. Naaagnas na ang dalawang namumundok at tumutulo ang dugo sa mga mukha nila. Agad kaming kumaripas ng takbo papalayo at napansin na wala na kami sa tamang daanan at puro puno na lamang ang aming nakikita sa aming paligid. Bukod sa naliligaw kami, ay nakakita pa kami ng multo dito. Naikwento din sa amin na marami na ang naligaw dito sa bundok na ito at namatay. Hindi namin inaasahan na makakasama pa namin ang mga kaluluwa nito habang kami ay naliligaw. Pakiramdam naming sinusundan pa kami ng mga kaluluwa, kaya kami ay nagmamadaling makaalis sa bundok na ito. Hindi na namin pinansin ang mga tinik na tumatama sa mga braso namin at mga batong nakakatalisod. Kaya naman biglang natumba si CJ. Hindi namin namalaya na bangin na pala iyon at nalaglag dito si CJ. Sigaw ako ng sigaw dahil kitang-kita ko ang pagbulusok pababa ni CJ hanggang sa tumama siya sa mabatong ilalim. Pagtingin ko ay kasama niya ang katawan ng dalawang sumusunod sa amin kanina. Nagwawala ako sa takot at trauma ng aking nakita. Hindi ko na namalaya na may mga tao na palang nakakita sa akin at kinakalma ako. Nakita daw nila ang katawan ni CJ sa baba ng bangin, pati na ang ibang taong nawawala noon. Sinamahan nila ako hanggang himatayin ako. Paggising ko ay dinamayan ako ng ibang mga kasama kong namumundok at pinaliwanag ng tour guide na ang dinaanan namin daw ay ang mapanganib na daan kung saan marami ang naligaw. Ngayon daw ay alam na nila kung saan napunta ang mga dating nawawala. Ngayon ay hindi na akong muling nagtangkang mamundok pa. Alam kong isang malaking pagkakamali ang humiwalay at hindi makinig sa mga babala ng mga lokal sa aming inakyat na bundok. Sadyang ayaw ko lang maalala ang pagkamatay ni CJ. Nakatatak na sa akin ang leksyon na mag-iingat lalo na sa bundok na iyon dahil kilala pala ito sa mga misteryong bumabalot dito. Kaya sa susunod na balak niyong mamundok, siguraduhin niyong magdobli ingat kapag aakyat sa Mount Cristobal.